Parental guidance. Viewer discretion. Chica Mo, no filter. Vicky Shamargo TV Broadcasting Network. This program features real people, real stories, personal experiences, opinions, and discussions that may contain mature, sensitive, or emotional content. The views expressed by guests are their own and do not necessarily represent the views of the host. Chica Mo, no filter, Vicky Shah, or Margo TV Broadcasting Network. Viewer discretion is advised. Parental guidance is recommended. Walang script, walang pagpapangap, walang filter. Tapos yung pinagdaanan mo nung kabataan ka, ay hindi ganun kadaling kalimutan na parang lahat na lang nangyayari sa'yo simula sa pagkabata. Mga produkto ng broken family. So, isa po akong dukha na sobrang hirap talaga. Naiiyak ako. So, yun, nakatira lang po kami dati sa maliit na bahay. Kung alam niyo po yung parang tangkal, babuyan. Tapos, parang ang liit lang talaga niya, sobrang sikip. Tapos, sobrang hirap po namin, hindi po ako kayang pag-aralin ng pamilya ko. At ang nakakalungkot din po dahil isa kaming broken family, nagdesisyon po ako na umalis po sa bahay namin. Sinasaktan ako. Diba, dapat nga kapag may family ka po is mahalin ka, diba? Bata pa lang po ako, hindi ako nakaranas na minahal ako ng mga magulang ko. Masakit man, pero totoo na pinapangarap ko na minsan, di ba, bihira lang yung tatay na minsan kasundo mo yung anak na babae. Hindi ko po naranasan yun. Ang naranasan ko po, palo dito, tapos dumating pa po sa point na yung, alam nyo yung itak na ginagamit sa panggamas ng palay. Inaano po yun sa leg ko na kapag daw sumama po ako sa nanay ko, so ang mangyayari, yung mga kapatid ko po yun yung sasaktan. Siyempre bilang ate, tinago ko po lahat na nangyari sa akin. Sa sobrang pananakit ng tatay ko, hanggang dumating din na parang, alam mo yon, malapit ka ng ma-rape, ganyan. So may mga ano po ako sa Bicol. May mga, kumbaga may mga evidence po doon. Wala nang pagdating simula sa pamilya, sa mga kapatid mong hindi naniniwala sa'yo, sa tatay mong nananakit sa'yo. Kumbaga parang hindi mo na alam kung sinong pagkakatiwalaan mo pa eh. Honestly, napakulong ko po yung tatay ko na ako lang mag-isa. Hindi po ako sinamahan ng mga kapatid ko kasi nagalit po sila sa akin. Sobrang nagalit na sabi nila gumagawa lang daw po ako ng kwento. Pero para sa akin, kung ikaw yung nasa kalagayan ko, bakit ka gagawa ng kwento para masira mo yung sarili mo, di ba? So naisip ko, magpakamatay na lang. So isa po ako sa mga suicidal. Okay, lagi po ako naglalaslas dito. Minsan naranasan ko din po tumalon sa ilog. Pero may mga tao talagang mabait na tumutulong sa'yo. Pero hindi po talaga nawawala yung pagka-trauma ko sa sarili ko. Bata pa lang ako, 12 years old. Muntik na akong mabaliw. 'Di ba? Tapos, yung sa lola ko, nung tumira din po ako, muntik akong marip na hindi ko po alam kung pamangkin pa yun. Pero wala pong naniniwala sa akin kapag nagsusumbong po ako. Hindi ako pinapaniwalaan. Kasi pangarap ko talaga nun mag-artista. Mahirap pero parang walang, kumbaga, imposible. Kaya sabi nila, nag-iinarte lang daw ako. Pero sabi ko, okay. Hanggang dumating din po sa point na nagtitinda po ako ng tinapa at ng pandesal. Ang mindset ko noon, kailangan ko siyang maubos para yun yung pangkain na yung magkakapatid. Biruin nyo, 12 years old lang ako, ganun na agad yung napagdaanan ko. Hanggang may nagsabi sa akin na kung pwedeng tulungan niya ako na makaalis doon sa lugar namin. Napunta po ako sa Mercedes, medyo malayo lang ng konti sa amin, tapos inampun po ako ng isang pulis. Is PO4 yun. So, nakakatuwa kasi inalagaan niya po ako, minahal. Tapos, pinag-aral naman po ako. Pinagamot ako sa psychology. May record din po ako. Ngayon, sabi daw po dun sa psychology, kailangan ko daw pong maging busy. Mag-aral daw ako. Kasi pag mag-isa ka, lalo dumadang ka sa ganong sitwasyon. Mas nagiging, negative yung self. Hanggang dumating din sa point na hindi ko na kinikilala si Lord. Kasi, kumbaga, bata pa lang ako, ganong pagsubok, hanggang magdalaga ako. Tapos, hindi ako pinaniniwalaan. Sabi ko nga mabait naman ako. Pero bakit ganon? So, ginawa ko po dahil hindi ko nga napipil na
yung mga family ko, mahal ako. Nagtiyaga po ako doon sa pangalawang pamilya na nag-ampon sa akin. Nakakatuwa kasi nakapagtapos naman po ako ng high school doon. Kaya lang nahiya naman ako kasi sabi ko, hindi naman po habang buhay nandun tayo eh. Tama ba? May mga taong dumarating sa buhay natin na pinapahiram lang ng Diyos yun para matuto tayo or ikaw yung may matutunan sa kanila. May pamilya din po. Sama-sama dito sa usapang totoo. Tara na, chika, no filter. Kay Vicky siya, real talk everyday.